Yo, what's up? Magandang hapon po sa inyong lahat mga katropa. Welcome back po sa ating YouTube channel, Papa Chad TV po. So for today's video mga tropa, meron po tayo ditong gearbox, no? At saka clutch assembly. Na meron siyang primary at saka secondary clutch. So, sa video natin to, step by step natin bubuhin yung ating transmission at ang ating primary at saka secondary clutch, no? Kasi sa una kong video, sabi ng isa nating tropa na kung pwede daw ulitin ko kasi medyo mabilis daw po. So ito, step by step natin gagawin yung video na ito. Ayan, hindi ko na ito patagalin kasi haba na po yung video natin, no? Wala nang intro. Tira agad. Let's go! Yan, so umpisa na natin to, no? Yan lang i-tools natin, yung mga gasket. Yan, yung lahat, no? So unahin natin gagawin ito. Lalagyan natin ng mga bearings ito. Parang ganito yung forma. Ayan, kakabit natin yung bearing dyan. Yan, bali lagyan mo natin yung bearing. Sorry ito. Ayan, naipasok na natin yung bearings. Lagyan natin siya ng oil. Para naman smooth siya. Yan. Pampadulas. Sa part na to, lagyan din natin ng oil. Yan. Okay. Then set aside lang muna natin siya. No, kasi yung gagamitin natin crankcase yung isa. So, bali yung gagamitin natin itong isa. No, yung part ng may dito sa side ng flywheel, no, yung malalim. No, yung malalim, kung mapapansin yung malalim. Dito tayo mag-assemble ng ating transmission, no. Yan. So, isin natin pagkakalapat. Yan. Yan. So, ayan. Then, lagyan muna natin ng mga oil itong bearing na ito. Oil natin. Nawala kasi yung pang ano ko na oil. Ito na rin natira. Ayan. Ayan. Umpisahan muna natin buuhin yung transmission, no? Okay na tayo dito. Yan, bali unahin muna natin itong part ng transmission, yung dito sa may sprocket natin, no? Kung mapapansin ka dyan, meron siyang lock, hindi ko na tinanggal, no? Kasi hindi ko makita yung pananggal ko, no? Bali may clip siya rito. Then itong nag-slide na gear natin, yung clip, tapos may clip pa rito ulit, yung parang tsapa. Ayan. Tsapa siya na pag ganito. Ayan, mayroon siyang lock dyan. Ayan. So yan po yung part na naan dyan. Then ilalagay natin dyan itong nabilog na ito dito. Ayan. Then itong malaking gear na to, no? Kung mapapansin mo, mababaw dito sa part na to, dito malalim. Yung mababaw na part, yung ihaharap mo sa loob. Yan, ipapasok mo lang dyan. Kasi dito pumapasok yung gear. Mapapansin nyo, ayan. Nagpipit sila. Bumubukas pag nag-change gear. Ayan. Okay. Then after nyan, mayroon pang ilalagay tayo dyang sapa. Itong sapa na to. Pit na pit to rito. Ayan. Okay. So dito naman tayo sa taas. Hawakan mo na baka malaglag. Dito naman tayo sa taas na part. No? Mayroon po ditong gear tayo na itatapat naman dito, no? Kung mapapansin mo, mayroon siyang butas dyan, no? Baka magkamali ka ng lagay. Baba ko muna, no? Dalawa kasi yung ganitong uri ng lock sa loob, parang tsapa. Ayan. So baka mauna ka ng lagay, no?
hindi yan lalapat pag malaki yung may pasok mo. Yan. So, pansinin mo lang, yung lapat na lapat siya, yan o. So, itong isang medyo maliit. No? Bali, yan yung unang ipapasok mo rito. Yan. Then, itong gear na ito. No, itong may mga butas siya, itatapat mo rito. Yan, kasi pag nag-change gear yan, pupunta sa taas. Ayan, diba? So, yan po yung purpose niya. Then, ito na yung isang sapa ulit. Ayan. Tapos, itong gear na ito, taas. No, yung may patusok. Ay, nasa ibabaw. Ayan. Then, syempre, ito, wag mo tong kalimutan kasi dito to sa pinakataas. No? Ito yung maglalapat sa part na to, no? Yan. Yun. Para pasok na pasok siya. Yan. So, okay na tayo dito sa part ng yung mga gear ng part ng ating primera, segunda, tercera, kwarta, no? Sa part ng ating may sprocket na side, no? Doon naman tayo sa may lining na side. So actually, unti lang makakabit natin dito sa may part ng lining kasi hindi ko na tinanggal. Ayan. Nandun naman yung mga circlip niya. No, madali lang naman siya tandaan. Ayan. Siyempre, ito munang iuna natin ilagay. Ayan. Then, itong isang gear. Siyempre ito. So, itong butas na ito, para to dito sa mga butas na ito. Ito tayong apat na gear, yung primera, segunda, tercera, yan ang apat yan. No? Then, sa pag-assemble na ito, kung saan yung maliit na part, doon mo siya tatapat sa malaki. Parang paganto. Yan. So, bali, ganyan po siya. Yung forma ng transmission, no? Yung malaki sa maliit, yung malaki dito sa taas, maliit. No? Yan, then, pag ganito po siya yung lapat niya, then sunod na natin tong isa. So, ganito yung forma mo para hindi ka malito. Yung part na to sa baba, no? Ayan, pag ganyan. Yung mga maliliit na ito ay nasa loob. Ayan. So, yung nasa taas, yung sa ito, sa clutch. Then ito naman yung sa output gear natin, no? Dito sa may sprocket na side. Ayan, pag ganyan. No, baka mapaganyan mo yung pagkabit ha, kasi pag nabaliktad mo to, halimbawa, pag ganito. Ayan. Yung pag ganyan yung forma mo, baliktad mo yan mapapasok, oh. May papasok mo siya pero pabaliktad. Tatama po yan sa ating, tatama po yung mga gear nila yan pag chini-change gear mo nung sasabit. No, dapat itong mga maliliit na ito ay nasa loob. Pag ganyan, no? So, baliktarin natin. Ayan. Diniulit ko itong taas sa clutch, itong sa baba sa output gear. Yan. O, diba? Sa loob to. Okay. Pasok ko na. Yan. So, bali ganito mo siya ikakabit no buo. Yan. No, so, ikabit ko muna siya dyan sa ating gearbox. Bali, ganito yung pagpasok natin na buo. Yan. Hawakan mo yung tsapa sa likod, baka malaglag. Yun. Sira. Masok ba? Baka kami natanggal eh. Ayan. Then kung mapapansin mo yung butas na to, ito. Kuting ko lang. Ngonte. So, ito siya. Ay tatapat natin dito sa butas na to. Okay. So, okay naman. Yung sabit. Yan. Yes. Yan. So, okay na yung ating transmission, no? Naikabit na natin siya. Umikot naman sa baba.
Ayan, gumagalaw siya. So, nag-change yung mga gear, no? Bago mo siya ipasok mo lang to. Dito. Ayan, ganyan lang, ha? Then, next na ikakabit natin yung ating kickstart. Sa kickstart, kung nakikita mo to, tatapat mo lang to rito. May butas to rito, yan, no? Hindi pa ganyan. No, so, sa ating kickstart, na ipasok na natin dyan, maglalagay tayo dyan ng tsapa. Ayan, so, wag mo kalimutan tong, tsapa na ito. Then, next natin yung ating connecting rod. Saan na napunta? So, yung ipapasok natin, itong, sa may flywheel na side. Baka mabaliktad mong lagay, ganon. So, may flywheel na side yung ipapasok natin. Ayan. Okay. Ayan, pagtapos na tayo dyan, lagyan muna natin sila ng oil. Ayan, para madulas. Ayan. Lagyan natin ng liquid gasket kung meron kayo. Yung iba hindi na gumagamit ng liquid gasket, ako ginalagyan ko lang. Wala lang, para maganda lang. Makasigurado lang ako wala talagang leak. Yan. So, huwag mo kalimutan itong mga dowels, ha. Dapat dalawa to, kabilaan. So yung isa wala. Nandito sa kabila yung dowel. Tsaka ilagay na natin yung cover ng crankcase. Yan. Pasok na pasok. Then, ilagay natin tong sensor nito. Yung may gat na ito, lalagyan natin sa may butas na yan.
Yan, ito po yung kanyang sensor po ng primera, segunda, tercera, kwarta, neutral. Yan. So, pag may kabito dyan, tuloy tayo sa kabilang. Yan, next natin ikakabit dyan yung spring ng aking kickstart, no? Bali, ito po yung next natin ikakabit dito sa part na to. So, bali pa ganito po yung paglagay. Ayan. Tapos sumasabit na to dito sa ibabaw. Ayan. Then, ipapasok natin siya rito. Then, itong part na ito, tatama natin dito sa part ng crankcase niya. Yan. So, bali ganito po yung dapat niya. Tatama siya rito. No? Ito yung maging kanyang stopper. Sa paglalagay ng spring, napakadali lang. Itutulak mo lang to. Tatama siya dyan. Sasabit mo to rito sa part na to. Yan. Sabit mo siya rito, dito tatama rito. Tulak natin ng maayos. Then maglalagay tayo dyan ng lock. Yun, pasok. So yan, so okay na yung ating crank. No, next nilalagay natin dito yung ating gear shift pedal. Gear shift pedal. Yung ating gear shift ito. Bali, itong ating ipapasok lang natin to dito sa butas. Ito yung nag-shift ng gear. Para mag-change gear. Yan, so ikutin natin sa part na ito kasi may papakita ako. Ayan. Pagkapasok ng ating ating change gear, papansin mo to, ipipress mo ito pababa, then ipapasok mo ito dito sa side na ito pa ganyan. So, bali nasa ilalim siya. Ayan, ito na yung nasa ibaba. Ayan. Sundan nyo ba? Then nilalagay natin dito yung sabi ko nga star. Ito, pag ganito po yung pagkakalagay niya. Ayan. Tutulak mo lang to. Isushoot mo dun sa may mga isushoot yan dyan. Ayan. So, bali ganyan po yung pagkakalagay niya. Sa ilalim, ito naman dito sa may mga part ng star. Kalapat. Okay, then lock natin. Lagyan natin ng bolt. Let's bolt in. Yan, so okay na po yung natin, no? Nag-gear shift na siya. Yan. Okay na tayo dito sa kick. Din dito sa may ating star. Next natin itong na to sa may ating clutch, no? Yung mga ilalagay natin diyan. Nang ilagay natin itong parang plastic na sapan na to. Yan. Then yung lock. May mga lock siya. Sapa rin. Ayan, dinikutin natin, ilalak natin. Ayan, nag-lock. Pagkatapos yan, ito namang may mga paa na ito. Ayan. Pagpasok natin yung paloob.
Yan. Okay. Then dito sa isa, no? Lalagay mo naman itong isa. Yan. And lagyan natin siya ng oil para smooth. Yan. Sa part na yan. Yan. Kasi yung next na ikakabit natin dito, buo na po. Yung clutch lining po at yung primary at saka yung secondary. Then, ikakabit pa pala natin yung oil pump. No? Balito po yung kanyang oil pump. So, ikutin naman natin sa side na yan. Kasi wala akong taga-camera eh. Yan. So, kung mapapansin nyo, kung makikita nyo dyan sa loob, meron po yung parang nakaganito. Yan. Ganito, papasok dito. Bali, ito po siya, yung kanyang oil pump. No? Yung axle na papunta dun sa kabila, ay konektado po dito. Bali, nakaganyan po siya. No? Ayan. Nakikita nyo sumasara bukas dito sa part ng oil pump. Ayan. So, pinakita ko lang po. So, ilalapat ko lang to. Yun. Dapat pasok po siya dun sa loob, para umikot po yung kanyang oil pump. Pwede po siyang mahaba dito, tsaka yung dalawa rito. Yan. Yan, so okay na po tayo dyan sa part na yan. Next natin na-assemblein yung lining. So, bali ito yung loob ng ating lining, no? Yung ating clutch hub. Clutch housing. So, makikita mo itong chapa na ito. Dito sa part na to. Ayan. Ayan. No, baka makalimutan mo, may kabit to, malagay yan dyan. Then, itong next. Ngayon sa pagkakabit naman ng lining, no, nandito na po may plate na po dyan. Lining yung lalagay natin, lining. Friction plate. Oh. Yan, so. Then, hiliran natin pa ganyan. At yung isa, ito sa part na to, natin ilalagay yung tatlo dito. So, ganda yung lagay. Yan, ganyan pala. Okay. Then, itatakip natin ito. Yun. Pasok natin dito. Yun, pasok. Yan. So, lagyan na rin natin ng oil dito sa mga part na ito. So, maganda yung lining nyo, ano? Kung magpapalit kayo ng clutch lining, eh, nakababad po siya sa oil magdamag para matibay ang iyong lining. Pero kung nagmamadali naman kayo, basahin nyo lang ng oil. Yan. Pwede na yan. Then sunod natin yung mga spring. No?
Ganito lang gawin nyo para hindi tumama dito sa kanyang takip, no? Pag ganito, itong part na dulo na ito, nakikita nyo siya, itama nyo lang pa ganyan, no? Matik na yan, pag inilagay mo to hindi yan sasabit. Ayan, no? Diba? So ganun yung gawin mo sa paglagay ng spring. Ayan. Ayan, diba? Hindi tumama. Ang kabila mo siyang higpitan para sabay-sabay siyang humigpit. Pero kung nagmamadali ka, diskarte mo na yon. Pero advice lang yon para hindi ma-damage po yung itong takip po na may tendency yung mabasag. Ayan. So, higpit na po siya. Then next natin, sasabay kasi natin itong ikabit. Tanggalin lang muna natin ito para hindi tayo mahirapan. Take note, baka makalimutan mo itong maikabit dyan sa loob, no? Yan, huwag mong kakalimutan yan. Sa paglalagay nito, no, sabay sila nating ikakabit. Yan, pansinin mo sa part na ito. Yan. Sa may gear na yan. Tatama natin siya dyan. Yan ako gumagalaw, umiikot sa part na yan. No? Dapat ganyan yung paggalapat niya dun sa loob, no, para fit na fit siya. So, ilagay na natin. So nga pala, huwag mong kalimutan to. Baka makalimutan mo ilagay dito sa loob ng ating Clutch housing. Sa part na yun. Yan, no. So, bali sabay-sabay silang papasok. Din yung ating strainer nga pala, huwag natin kalimutan ilagay. No? Ayan. Yan, bali dito sa loob, ilalagay muna natin itong tsapa na to na may nakalagay na outside, pa ganyan. Then itong kanyang lock, no? Yung kanyang lock talagang batak na Nga pala itong makina na to, tira-tira lang to ng mga customer natin, no? Inipong ko at nakabuo tayo ng isang makina. So pinakita ko sa inyo kung paano ko siya inassemble, no? Kasi kompleto na naman yung kanya mga parts na inipon ko. So bali lalak lang natin yan dyan. Dito naman sa part na to ng primary, okay, lalagay natin to. Nasabi ko yung sa loob, baka makalimutan. Yan. Okay. Then next na ilalagay mo dyan ito. Tapos itong tsapa ulit na may out at saka side. Then yung lock nya. Ayan. Bali mayroon tayong tools na castle wrench na pwedeng gamitin dito, no? Kung wala ka namang castle wrench, hindi sinsilin mo lang. Parang ginawa ng mga may-ari dati, sinsil lang nila yan Tsaka ako rin, sininsil ko. Ayan, so higpitan lang natin to na maayos at saka ito, no? Then, ikakabit na po natin yung natitirang parts dito at saka tapos na tayo. Higpitan ko muna ha, kasi walang hawak na aking Ayun, kung matapos mo na siyang higpitan, no? Nahigpitan ko na. Bali, ilalak mo siya dito. Ayan. Kahit isa lang ilak mo or ilak mo yan lahat kung ano yung tumatama sa may butas. Ang hirap talaga mag-video pag isa lang. Kaya tayong taga-video Tsaka, sinsil lang yung ginamit ko, mga tropa. Kasi nawala po yung aking castle wrench. Dahil sa mga tropang humihiram-hiram na hindi na nababalik. Ayan. So, nawala. Pero gumamit tayo ng pansinsil, no?
Kasi kulang na rin ako sa mga tools ngayon, no? Nawala na rin yung iba nating mga tools dito. Tsaka wala pa akong grinder, wala pa akong pang welding. So marami pang kulang sa shop natin. Tsaka ang tindahan ko wala pang paninda, ayan oh. Hindi pa ako nakakabalik sa normal. Dati ito pa yung itsura ng shop natin dati, ayan. So ngayon, ito na siya, no? Wala nang laman. What the fuck? Dahil sa nangyaring pandemic. And so ibabalikan lang natin dito yung bearing. Yan. Ito. Sa pagkakabit naman nito, no, ang tatandaan mo lang, wala na tong guhit, pudpud na. May guhit yan dyan sa pinakataas. Itatapat mo siya dito. Ayan dito. Sa may tuldok na yan, nakikita mo may tuldok. Bali, yung guhit sa pinakataas, dyan. Dyan mo lang siya itatapat. Kaganyan po yung pwesto niya. So, okay na po tayo dyan lahat. Yung cover pa pala dito sa tapat. Ito, sa pagkakabit naman nito, na parang logo ng HPG. May pa ganyan, no? Baka ikabit mo to ng sa ganito. No? Mali dyan. So, pa ganyan. Screw. Yan. So, pag nagpitan na natin to, okay na tayo dyan sa part na to, no? Pwede na natin ilagay yung cover dito sa side na to. No, so, hanggang dito lang muna yung video natin. Dahil sobrang haba niya, so ipagpapatuloy ko na lang po siya sa mga susunod na araw, no? Next naman natin assemble sa kabila. Sa kabilang part, sa may kanyang magneto. No, pati yung dito sa part ng cylinder head natin. Ayan. So, medyo kulang pa kasi yung part ko sa kabila. Then, dito sa part na to, maghahanap pa ako. Yung nakompleto ko pa lang, yung ating transmission, yung gearbox, at saka yung side na to rito. Ayan. So, sana sa ginawa nating video ay may natutunan kayo dito, no? Kung may mga katanungan man kayo, ay mag-comment lang po kayo dyan sa atin, no? Sa ating comment section. Mga katanungan about motorcycle, no? Mag-comment lang po kayo, tutugunan natin, no? Gagawan pa natin ng video. Ayan, hanggang sunod na nating video, mga idol, mga pops, sa mga katropa natin dyan. Gaya ng lagi kong sinasabi dito sa channel ni Papa Chad. Shoutout nga pala tayo kay Angers TV. Yan, at sa mga katropa nating tumatangkilik sa mga video ni Papa Chad. God bless po, thank you. Tapos na tayo dito. Ano ba? Idi, peace, yo.